Next question po tayo. Ma'am, sa buong process po ng annulment mo, di talaga nagpunta sa mga hearing ang ex mo? Hello everyone! Welcome to my channel. Kung bago ka sa channel na to, this channel features different informative videos about parenting, about education, about health, about annulment, at marami pang iba. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na at pakihit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko every week. For today's video po ay question and answer portion. Sasagutin po natin ang mga katanungan na nasa comment section. Kaya po kung mayroon kayong mga questions, i-comment down nyo na lang po yan at sasagutin po natin yan isa-isa. Ito na po yung hinihintay nyo na masagot ko po lahat ng mga katanungan nyo sa ating pong mga viewers, mga subscribers. Thank you po at nag-subscribe kayo. Salamat din po at pinanood nyo yung ating mga videos. So without so much further ado, let's start. Unang katanungan. Hello ma'am, pwede po ba ako mag-file annulment? Isa po akong OFW, Nino Lambunto. Kung kayo po ay isang OFW, pwede naman po kayong mag-file ng annulment. So, ang gagawin nyo lang po, syempre kailangan nyo talagang umuwi sa Pilipinas para wala naman po kasi tayong judiciary sa ibang bansa. So, dito talaga tayo sa Pilipinas magpa-file ng annulment. So, kailangan mo kumuha ng attorney. Tapos niyan, kailangan mo pa bang mag-intay ng buong process? Matagal yun. So, pwede ka namang bumalik sa ibang bansa. But before you will go back there, you need to mag-ano ka ng representative. Mag-appoint ka ng representative to represent you in the court while nasa ibang bansa ka. Kapag uuwi ka na, kailangan mo kasi, kapag ipe-present ka kasi sa korte, kailangan yung presence mo talagang nandoon. Dito talaga sa Pilipinas. So, that's the time na kailangan mo mag-appear sa court. But sa ibang mga hearings, pwede naman yung representative na in-appoint mo. Next question po. Alpha Mike Jr. Balak at plano ko rin dahil since December 2nd, 2019 nang sabihan ko yung asawa ko na hihiwalayan ko na siya sa dahilang pagkadominante sa simula't simula ng aming kasal ay pangingialam ng mga magulang na sa buhay pamilya ko. In short, silang mag-ina na ang nasunod sa pagpapatakbo sa buhay para sa pamilya ko. Ang question lang ay wala ako budget hanggang ngayon kumpara sa asawa na isang nurse sa UK na mayroong kakayahan para gawin ng legal ang aming annulment na siya namang nangako noon nagastos pero dito mo pa. Thanks sa advice. Hello po, kung masyado talagang, masyadong mahirap talaga ang annulment lalo na kapag wala kang finance. So, we have a separate video on that, on how to avail the free services ng PAW. Ilalagay ko lang din po sa description box ang link niyan. Panoorin nyo na lang po kung how you can avail the free services ng annulment. Next question is, ilang taon po yung process pa-approve ang annulment po, ma'am? So, ang akin po is 3 years, pero I have a separate video din kung gaano katagal ang annulment. Ilalagay ko na lang din yung link para kung anong mas gusto nyo pang information, nandoon na po. Meron pong comment dito kay Mark Kenden. Sabi niya, ang pag-aasawa ay hindi parang ulam na isusuka mo kung nakahanap ka na ng ibang putahe. Yeah, tama, no? Thank you sa comment. Pero talaga ang pag-aasawa ay madali, ang paghihiwalay ay mahirap. Yun yung totoo. Mabilis, madali mag-asawa, pero pag naghiwalay na, mahirap na. Maraming proseso. Hello ma'am, ask ko lang po, sana masagot. Kung sa PAW ka po ba, magpapatulong about annulment, valid po ba kung ex-abroad ka? Like, di ba po ang rate ng salary ng pag-province 13K? Paano po pag dati kang abroad, di ba po ba pwede mag-avail dyan sa libre ng PAW dahil abroad ka before? Ang mga PAW po kasi meron silang mga requirements and one of it is yung salary bracket mo kasi syempre hindi ka nila tatanggapin kung meron malaki ang income mo and you are qualified na maka-afford mo ang private na attorney or private na counsel. So, kaya sila meron talaga silang requirements. Pero kung ex-abroad ka, dati na yon. So, ngayon, yung latest na income mo yung i-assess nila sa'yo. So, itry mo na lang pumunta talaga sa PAW office kung tatanggapin ka nila. Yung iba naman kasi yung ibang PAW, tatanggapin ka naman nila. Depende kasi yan sa PAW. Kung may iba kasi mga PAW office na talagang strict sila sa mga requirements. May iba naman kasi hindi ganun ka-strict as long as meron kang ganitong requirements, meron kang proof of income. So, maaari, try mo lang. You should try it bago. Mas maganda yung ikaw yung sumubok na magpunta sa PAW talaga. May tanong po dito, ma'am, paano po ba sa amin? Kasi bago pa lang kami naghiwalay, magdadalawang taon pa, pwede po ba yun mag-PAW?
Ang ma-advise ko po sa yung mga bagong kasal na maghihiwalay na, pag-isipan niyo po muna ng mabuti. Baka maaari pang isaayos ang mga bagay-bagay, maaari niyo pang pag-usapan. Kasi dito po sa Pilipinas, before ka makakapag-file ng annulment is after 5 years pa mula nung kinasal ka. So, meron siyang time frame na tsaka ka na makakapag-file after 5 years. Hindi kagaya ng divorce na kahit kahapon lang kayo kinasal, kinabukasan pwede ka mag-file. So, pero wala pa naman yung divorce dito sa Pilipinas. Still, annulment pa rin ang meron. Kaya we need to follow the law of the land. So, 5 years pa po. Atayin mo na lang ang 5 years bago ka makapag-file ng annulment. Tsaka ka na pumunta sa PAO. Next question po tayo. Ma'am, sa buong process po ng annulment mo, di talaga nagpunta sa mga hearing ang ex mo? Yes. Yes po, sa buong process po ng annulment ko, hindi po siya nag-appear. At tinanong ko na rin po yan sa aking attorney. Sabi niya, mas mabuti na rin na hindi siya mag-appear. No? Kasi pag nag-appear siya, ay mas lalo pang hahaba ang proseso. Ano namang i-appear niya? Ika-counter pa niya yung statement mo. So, mas mabuti na hindi na siya mag-appear. Pero saan siya nag-appear? Kasi ang ground ko is psychological incapacity. So, kailangan siyang interviewin ng psychologist. Doon kami nagharap sa psychologist. Doon siya nag-appear sa psychologist. Hindi siya sa korte nag-appear. Next question po. Hello, madam. May tatanong po sana ako. Saan ko po kayo pwede i-message? Salamat po. Hello, ma'am. Pwede naman po kayo mag-message dito sa comment section. Itanong nyo na lang po dyan kasi i-discuss din naman po natin yan. I'm not a attorney by profession. I just do this video para po magkaroon kayo ng idea because na-experience ko na. So, disclaimer, I'm not a legal expert. No, I'm not a legal expert. This information is from my research and from my personal experience din talaga para hindi nyo na ma-experience yung na-experience ko or magkaroon na kayo ng idea kung meron man kayong mga ganitong experience ng pagpaprocess o pagpaplano ng annulment. So, mag-message na lang po kayo dyan kasi hindi ko masyadong nababasa yung mga nag-PPM sa akin sa Messenger. Sorry ha, kasi hindi ko masyado siyang nababasa, pero mas nababasa ko yung mga comments dito sa YouTube. Mas nababasa ko siya. Mas madali siya para sa akin. So, mag-message na lang po kayo ng tanong nyo dito sa YouTube, sa comment section. Kahit mahaba yan, sasagutin ko naman po talaga yan. One of the episodes na question and answer portion, yun po yung time na sinasagot ko lahat ng mga katanungan. Next question, pa-help kung ano dapat kong gawin. Meron akong girlfriend, kasal siya, pero hiwalay sila almost 3 years. So, sa 3 years na yan, hindi kasi pwedeng mag-file ng annulment. 5 years pa, bago ka makapag-file ng annulment, simula nung kinasal sila. But you can also file separation, pero 5 years din ang separation kasi yun yung limit, yun yung minimum na tagal pala ng ating batas dito sa Pilipinas. So, ilang taon na lang naman yan, antayin mo na lang din na kung mag-file kayo ng annulment. Saktuhin mo na lang na 5 years. Kasi kung separation lang, kung legal separation, hindi rin naman siya makakasal sa'yo. So, mas mabuti na mag-file ng declaration of nullity of marriage or I call it annulment. So, kung okay na yung divorce, which is good, antay-antay mo na lang din siya. Next question is, magkano po ang nagastos niyo, ma'am? Meron na po akong separate video niyan kung magkano talaga yung details na nagastos ko. Watch niyo na lang po. Ilalagay ko lang din yung link dito sa description box po. Next question po is, hello, ano po ba mga grounds para ma-approve yung annulment from Ma'am Gracia's vlog? Meron na po tayong video niyan, panoorin niyo na lang po. And next niyang question is, hello sister, notice new subscribers, gusto ko ng mag-file ng annulment. First, gawin ko bago lang po kami naghiwalay, tapos hindi po face-to-face yung hiwalay namin. 1 year pa lang, meron po pa possible na approve yun sa lawyer. Kahit po 1 year pa lang kayo naghiwalay, pero yung marriage niyo ba is tumagal na ba siya ng 5 years above? Kasi ganun po basta yung marriage niyo is tumagal na ng 5 years above, pwede ka na mag-file ng annulment. Kahit hindi pa kayo face-to-face na naghiwalay, kahit sa cellphone na kayo naghiwalay, pwede naman. Another question mo po is, ma'am, what if wala evidence, tas gusto mo lang mag-annulment kasi sobrang toxic na po yung relasyon namin? Ma'am, kapag po magpa-file po kasi tayo ng annulment, meron po talaga yung mga evidence. Kahit anong cases, meron niyang mga evidence. At tayo po ang magpo-provide niyan as petitioner. Hindi po ang korte. Tayo po ang magpo-provide niyan. What are those evidence na ating ipoprovide? Kasi kung wala po tayong mga evidence, hearsay lang po ang lahat. Kahit po sabihin natin na toxic na kasi yung relationship natin, paano mo mapuprove sa korte na toxic na yung relationship nyo? Na meron ng, hindi na kayo magkaunawaan. So,
Next question mo is, pwede ba mag-file ng annulment kahit walang grounds or evidence? Lahat po ng annulment cases, meron po talagang grounds, no? Hindi po pwedeng wala pong grounds. Ayan po ay batas po. Yan po ay mga details ng elemento kung paano po tayo mag-file ng annulment. Meron po talagang mga grounds. So, what are those grounds? Pwedeng, na-discuss ko na po yan sa video natin. Maaaring isang ground, maaaring dalawa, or maaaring multiple grounds po. Bakit hindi na mag-aayos ang mag-asawa? Dahil sa mga ganiyang dahilan. Kung toxic na, it can fall to psychological incapacity. So, it may be one of you or both of you are psychologically incapacitated. Depende yan sa pag-assess ng psychologist. Ang psychologist is, that's your evidence. Yung psychological report, evidence, matibay na evidence yun siya kapag ipapasa mo na yan sa korte. So, lahat po tayo ng mga cases, may evidence siya, may witness. Depende lang po kung anong witness, sinong witness ang ipapresent mo sa korte na magte-testify na totoo, ganito ang nangyari, ganyan silang mag-asawa. So, ganun po ang annulment. Hindi po siya madali. Pero, tiyagaan lang din po yung sa awa ng Panginoon. Pag sinimulan mo, may mauusog at mauusog din. I would like to promote the book na also nakatulong din sa akin. Meron din siyang mga legal advices. You can also message the attorney. Itong Health and Home book. Yes, available na siya sa Shopee. I-shop nyo na po yan. Add to cart na po yan. Health and Home book. A very informative magazine. Very informative book. Makakatulong din po sa inyo. Not only for the legal basis. Marami pa pong informations na maaari nyo pong makuha sa book na yan about health, about emotional, about stress. So, how to cope up with the stress. And kaya stressful talaga ang pag-file ng annulment. So, kung meron ka pang mga katanungan, kindly comment down below. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe at pakilike na rin ang video na to. Pakihit ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko every week. Thank you for watching. See you next week. Bye. God bless.